Simula nang bumuhos ang ambon kaninang hapon, mas naging malagkit at maputik ang mga eskinita ng palengke ng Star Cruz. Ang mga andap-andap na ilaw mula sa mga tindahan ay nagbibigay ng maputlang dilaw na refleksyon sa ibabaw ng mga sanga. Sa pagitan ng mga hili-hilera ng mga saradong pwesto, isang dalagitang may buhok na hanggang balikat ang dahan-dahan naglalakad, paasan ang isang sako ng yero. Ang kanyang pangalan ay Rina. Nasa mga 17 o 18 taong gulang marahil siya. Maliit ang kanyang pangangatawan, gusgusin ang damit, at ang kanyang mga tsinelas ay halatang pudpod na sa katagalan. Gabi-gabi, ganito ang kanyang buhay, ang mag-ipon ng mga karton, plastik na bote, at mga retasong bakal sa paligid ng palengke. Ginagawa niya ito hindi dahil gusto niya, kundi dahil ito ang idinidikta ng pagkakataon. Ang kanyang ama ay nakaratay sa pampublikong ospital matapos maaksidente sa construction, habang ang kanyang ina naman sa probinsya ay kailangang alagaan ang dalawa niyang nakababatang kapatid. Nakatira si Rina sa isang maliit na nirerentahang kwarto, kasama ang kanyang malayong tiyuhin, si Tio Romy, na matanda na rin. Nagsusumikap siya para sa pambayad sa ospital at sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit sa kabila ng hirap ng buhay, si Rina ay hindi isang ordinaryong dalaga. May kakaiba sa kanyang mga kilos, kalmado, tumpak at laging alisto. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam ng sikretong itinatabi niya. O, kung mayroon man, hindi pa hanggang sa gabing iyon. Matapos makolekta ang huling batch ng mga karton, naghanda ng umuwi si Rina. Ipinasan niya ang sako sa kanyang balikat, huminga ng malalim, at nagsimulang maglakad patungo sa kalsada. Ngunit, sa dulo ng palengke, binasag ng tunog ng busina ng sasakyan ng pulis ang katahimikan. Hoy! Isang patrol car ang biglang huminto, at ang tilamsik ng maruming tubig ulan ay tumalsik kung saan-saan. 2 pulis ang bumaba na may mabibigat na hakbang. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng galit, hindi dahil sa alak, kundi dahil sa isang uri ng puot na tila nagmula sa napahiya nilang pagkalalaki. Mukha silang kalalabas lang mula sa kanilang presinto at naghahanap ng mapagbubuntunan. Ang isa ay malaki ang katawan, ang pangalan sa name-plate ay Quintanar, isang police staff sergeant na kilala sa lugar bilang isang astiging pulis na mahilig mangoto. Ang kasama niya, si Police Corporal Vargas, ay payat ngunit tuso at madalas ding makitang nangingikil sa mga nagtitinda sa tabi. Agad nilang hinarang ang daraanan ni Rina. Ikaw, mga ngalakal, pasigaw na tanong ni Quintanar habang dinuduro ang mukha ng dalaga. Halika nga rito sandali. Huminto si Rina, magalang na yumuko. Bakit po, sir? Tanong niya. Dumaan ka sa harap ng presinto kanina, di ba? Pag-usisa ni Quintanar. Opo, sir. Pauwi na po ako. Ang tono ni Rina ay mahinahon, walang bakas ng takot. Huwag kang magmamaang-maangan, sabi ni Quintanar, at sa isang mabilis na kilos, inampas niya ang sako sa likod ni Rina, dahilan upang bumagsak ito sa putikan. Huwag kang magsinungaling. May nawawalang gamit malapit sa presinto. Mukha kang kahina-hinala. Napalunok si Rina. Mga karton at bote lang po ang laman nito. Pwede niyo pong tingnan kung hindi kayo naniniwala. Lumapit si Vargas, sinipa ang laman ng sako habang humingisip. Puro basura nga. Trabahong mahirap talaga. Nanatiling tahimik si Rina. Hindi siya nasaktan sa pang-iinsulto, mas matibay ang kanyang pasensya na hinubog ng nakaraan kaysa sa mga salitang tulad niyon. Subalit, patuloy ang pagdiin ng 2 pulis. Sumama ka sa amin sa presinto. Para magkaalaman. Pinila ni Quintanar ang braso ni Rina ng marahas, halos matumba ang dalaga. Aray ko, sir. Masakit po. Wala naman po akong ginagawang masama, mahinang sabi niya. Suminghal si Vargas. Kung gusto mong matapos to agad, magbigay ka na lang ng pangkape. Lagi ka namang dumadaan dito. Imposibleng wala kang ambag para sa amin. Natigilan si Rina. Tila bumagal ang takbo ng mundo. Ang nasa puso niya ay hindi takot, kundi isang malalim na dilema. Kaya niyang lumaban. Ang kanyang katawan ay sinanay sa loob ng maraming taon sa isang mahigpit na pagsasanay, isang pagsasanay na hindi niya kailanman ikinuwento kaninuman. Ngunit ang paggamit ng lakas na iyon ng walang tamang dahilan ay mahigpit na ipinagbawal ng kanyang yumaong lolo.
Subalit, iba ang gabing iyon. Ang dalawang pulis na ito ay hindi lamang arogante. Gusto nilang kalagkarin siya, marahil para mas malaki ang Makoto, o baka para pagbintangan siya ng mga bagay na mas nagpapabigat sa kanyang kalooban. Minamaliit siya ng mga ito. Itinuturing siyang isang hamak na mga ngalakal na walang dignidad. Sinubukan pa rin ni Rina na magpakumbaba. Paumanhin po, sir. Wala po talaga akong dalang pera. Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Quintana. Kung ganon, sumama ka sa presinto. Iimbestigahan ka namin ng masinsinan. Baka may iba pang laman yang sako mo. Umiling si Rina. Wala po. Pwede niyo pong tingnan. Ngunit sa halip na tingnan, muling sinampal ni Quintanar ang sako at inutusan si Vargas na hawakan ang dalawang kamay ni Rina. Ang kilos ay marahas, mapilit at malinaw na patungo sa walang kadahilan ng karahasan. At sa sandaling iyon, naubos ang pasensya ni Rina. Huminga siya ng malalim. Sa kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang boses ng kanyang lolo. Kung gipit ka na at wala ng ibang daan para umatras, gamitin mo ang natutunan mo. Pero tandaan mo, Rina, hindi ito para manakit, kundi para protektahan ang sarili. Hinila ni Vargas ang kanyang kamay ng mas mahigpit. Bilis, lakad. Tinulak siya ulit ni Quintanar. Basura ka lang ng kalsada. Itinaas ni Rina ang kanyang mukha. Nagbago ang kanyang tingin, kalmado, malamig, isang tingin na hindi mo akalain mula sa isang simpleng mga ngalakal. Sobra na po kayo, sir, mahina niyang sabi. Nagtawanan ang dalawang pulis. Aba, lumalaban na ang mga ngalakal. Ngunit bago pa man sila makatawa ng mas matagal, isang malakas na kalabog ang narinig. Sa isang mabilis na kilos, ipinilit ni Rina ang kanyang katawan, kinalas ang pagkakahawak ni Vargas sa kanya, gamit ang isang teknik sa pulsuhan na napakakinis, ngunit epektibo. Nagulat si Vargas, nawala ng balanse at bumagsak, sumalpok sa pinto ng patrol car. Ano? Hindi ito matanggap ni Quintanar. Agad siyang sumugod, nagpakawala ng isang suntok na patama sa ulo ni Rina. Ngunit yumuko ang dalaga, kumilos ng parang kidlat, na tila nabasa na niya ang bawat galaw. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw nang ang siko ni Rina ay tumama ng diretso sa sikmura ni Quintanar. Ang malaking pulis ay napaurong, naghabol ng hininga, hindi makahinga ng maayos. Anong? Anong ginawa mo? Hindi niya matapos ang sasabihin. Bago pa siya makabawi, umikot si Rina, at sa isang mababang walis ng paa, pinabagsak niya si Quintanar sa isang sanaw ng tubig ulan. Si Vargas, na nagsisimula ng tumayo, ay muling sumugod ng walang direksyon. Ngunit ang kanyang mga suntok ay tila humahampas lamang sa hangin. Umiiwas si Rina na may nakakakilabot na katumpakan para sa isang mga ngalakal. 2 hakbang pakanan, isang maliit na ikot. At pagkatapos, isang matunog na suntok sa panga. Blood! Tumalsik si Vargas. Ang mukha niya ay tumama sa side mirror ng patrol car na naging dahilan upang mabasag ito. Umungol siya sa sakit, may dugo na dumadaloy mula sa gilid ng kanyang labi. Sinubukang bumangon ni Quintanar habang nagmumura. Baliw ka! Hindi ka mangangalakal. Ano ka ba? Tumayo ng tuwid si Rina. Bahagyang tumataas-baba ang kanyang balikat habang pinipigilan ang kanyang emosyon. Wala po kayong karapatang manakit ng taong walang kasalanan, mahina niyang sabi. Natahimik ang paligid. Ang ulan ay lalong lumakas. Ang dalawang pulis ay nakahando sa isalupa, bugbog sarado, tinalo ng hindi man lang nakapalag. Ngunit hindi tumakas si Rina. Sa halip, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa patrol car. Kinuha ang cellphone ng isang pulis na nahulog, binuksan ang kamera, at kinuhanan ang kanilang kalagayan, kasama na ang usapan bago ang laban na nanatiling nakarecord sa audio. Ebidensya to, bulong niya. Para kung sakali. Ibinalik niya ang cellphone, pinulot ang kanyang sako, at lumakad palayo sa ilalim ng ulan, iniwan ang dalawang aroganting pulis na hindi makapaniwala na pinataob sila ng isang dalagitang mga ngalakal. Subalit, ang hindi niya alam, ang buong pangyayari ay palihim na video ng isang nagtitinda ng mami na sumisilong sa di kalayuan. Ang video na iyon ay magiging viral, at ang nakaraan ni Rina, ang nakaraang pilit niyang itinatago sa loob ng maraming taon, ay
ay unti-unti nang mabubunyag. Tumila na ang ulan pagsapit ng hating gabi, nag-iwan ng amoy ng basang lupa na humalo sa kakaibang singaw ng palengke. Isa-isa nang pinatay ang mga ilaw sa poste, nag-iiwan ng malabong liwanag na nakabitin sa pagitan ng mga lumang gusali ng Star Cruise. Sa isang sulok ng maliit na mamihan na bukas pa, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nagngangalang Mang Cardo ang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone na may mukhang hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinapanood muli ang video na kanyang kinunan ilang oras na ang nakalipas. Isang dalagitang gusgusin ang hitsura na pinatumba ang dalawang mayabang na pulis sa loob lamang ng ilang segundo. Ang kanyang mga galaw ay napakabilis, napakakinis, napakapropesyonal. Diyos ko, kaninong anak to, bulong niya sa sarili. Wala siyang balak na gumawa ng gulo, pero ang nasaksihan niya ay masyadong hindi makatarungan para palampasin. Kilala niya sina Quintanar at Vargas. Matagal na silang kilala sa pangingikil sa mga taga-palengke. Ngunit ang mas nagpatibay sa kanyang desisyon na ipakalat ang video ay isang bagay. Hindi na nakit ang dalaga maliban kung para ipagtanggol ang sarili. In-upload niya ang video nang hindi nagpapakilala sa social media na may caption na, "Mga ngalakal, ginipit ng mga kotong cops, pero sila ang tumba." At sa loob lang ng 30 minuto, sumabog ito. Naging viral. Dumagsa ang mga komento. Grabe, sino tong babaeng to? Parang sundalo kumilos. Bugbog sarado yung mga pulis. Kaya pala ang yabang sa mga iligal na checkpoint. Nakahanap ng katapat, bagsak agad. Protektahan nyo yung babae. Nagdepensa lang siya. Pumalat ang video ng mas mabilis pa sa apoy. Mga WhatsApp group, lokal na Facebook pages, hanggang sa TikTok ay napuno ng mga clip ng laban. Kinabukasan, sa masikip na kwartong inuupahan niya, nagising si Rina sa malakas na boses ng kanyang tiyo Romy. Rina! Rina, halika rito sandali. Kinukusot ni Rina ang kanyang mga mata, magulo pa ang buhok. Ano po yun, tiyo? Ipinakita ni tiyo Romy ang kanyang cellphone, gulat na gulat ang mukha. Ito. Ikaw to, di ba? Diyos ko, bakit ka napunta sa balita? Namutla si Rina nang makita ang video ng sarili niya na nakikipaglaban sa dalawang pulis. Sino nang nag-video, bulong niya. Sabi ng mga tao sa palengke, daan-daang libo na raw ang nakapanood. Siguradong alam na rin to ng mga pulis. Napalunok si Rina. Alam niyang magiging malaki ang problemang ito. Hindi siya takot sa pulis, pero takot siyang maging sentro ng atensyon. Ang buhay niya ay maingat niyang itinago dahil sa isang malaking dahilan. Dati siyang bahagi ng isang mataas na antas ng pagsasanay sa sining ng pakikipaglaban sa isang lihim na eskwelahan na pamana ng kanyang pamilya, isang eskwelahan ng armies. Ngunit kinailangan niyang umalis matapos mamatay ang kanyang lolo. Mula noon, isinara niya ang kanyang sarili para hindi mapansin. Ngayon, bagamat hindi pa alam ng publiko ang kanyang pangalan, ang video niya ay nasa lahat na ng dako. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa Police Community Precinct ng Star Cruise, nakaupo si Quintanar na may namamagapang mukha at benda sa ulo. Samantala, si Vargas ay hawak-hawak ang kanyang panga na tila na dislocate. Pareho silang sinusubukang magbigay ng ulat, ngunit ang bawat salita mula sa kanilang bibig ay parang mga palusot na gawa-gawa lang. Inatake. Inatak po ako, hepe, sabi ni Quintanar sa kanilang precinct commander. Nauna po siyang nanakit. Huminga lang ng malalim ang hepe. Napanood ko na ang video. Kayo ang unang nanulak. Pero, hepe, gusto niyong dagdagan ko pa ng kasong abuse of authority. Gusto niyong mas lalo pang mag-viral? Natahimik si Quintanar. Tumigas ang kanyang panga. Sinubukan ni Vargas na magdahilan. Pero iba po yung babaeng yun. Parang itinaas ng hepe ang kanyang kamay. Binigyan niya ng kahihiyan ang buong institusyon. Maswerte pa kayo at hindi ko kayo sinibak kagabi. Tumayo siya, hawak ang mga dokumento. Hanapin niyo ang pagkakakilanlan ng babaeng yan. Tahimik lang. Huwag nang gumawa ng ingay. Samantala, sa ospital kung saan nakakonfine ang kanyang ama, isang batang doktora na nagngangalang Gra. Elena Reyes ang nagbubukas ng kanyang cellphone habang break time.
Halos mabilaukan siya nang makita ang viral video. Agad niyang nakilala ang mukha ng dalaga. Diyos ko, si Rina to. Naalala niyang mabuti kung paano laging dumarating si Rina na gusgusin ang damit, pero hawak-hawak ang sobre ng pambayad sa ospital na may nanginginig na kamay. Ang dalaga ay laging humihingi ng pinasimpleng billing, laging nakikiusap na bigyan ng karagdagang oras para makapagbayad. At ngayon, viral siya dahil sa pagpapabagsak ng mga pulis. Agad na tinawagan ni Dra. Elena ang numero ni Rina. Hello, Rina. Opo, Dos. Bakit po? Nasaan ka ngayon? Nasa bahay po. Makinig kang mabuti sa akin. Mag-ingat ka. Napanood na ng lahat ng tao ang video mo, kasama na ang mga taong marahil ay hindi mo inaasahang makakita. Kinagat ni Rina ang kanyang labi. Hindi ko po sinasadya, Dos. Nagtanggol lang po ako. Alam ko, pero kailangan mong maging handa sa kahit anong mangyari pagkatapos nito. Natahimik sila ng matagal sa telepono hanggang sa mahinang nagsalita si Dra. Elena. Rina, totoo bang mayroon kang background sa professional martial arts? Mas lalong natahimik si Rina bago siya sumagot ng mahina. Hindi po professional, Dos. Pero lumaki po ako sa isang eskwelahan na hindi alam ng maraming tao. Napahinto si Dra. Elena. Sa tingin ko, ano man ang mangyari pagkatapos nito, hindi ka dapat mag-isa. Samantala, sa palengke, napansin ni Mang Cardo ang isang grupo ng mga reporter na nagsisimulang magtanong kung siya nga ba ang kumuha ng video. Pasensya na, ayokong magsalita, sagot niya. Ngunit ang mga kapwa niya tindero ang siyang nagtanggol kay Rina. Mabait na bata yan, sir. Hindi yan ang gugulo. Yung mga pulis na iyan ang laging gumagawa ng gulo dito. Lalong tumibay ang pagkakaisa ng mga taga-palengke. At sa kabilang panig ng lungsod, isang itim na kotse na walang plaka ang dahan-dahang tumatakbo patungo sa direksyon ng palengke. Sa loob nito, isang lalaking naka-leather jacket ang nakatitig sa screen ng cellphone na may matinding internet. Doon, malinaw na nakikita ang mukha ni Rina. Umiti siya ng bahagya. Sa wakas, nagpakita ka na rin, Rina. Tila ba napakakilala niya ang dalaga? Samantala, nakaupo si Rina sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa sakongyero sa kanyang kamay. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang ang nakaraang pilit niyang tinatakbuhan ay nagsisimula na siyang habulin. Ang malaking bagyo ay kasisimula pa lamang. Kakaiba ang pakiramdam ng umaga patungong tanghali sa Star Cruise. Karaniwan, abala ang mga tao sa palengke, ngunit sa araw na iyon, magulo ang kapaligiran. Nagkalat ang mga reporter, paikot-ikot ang mga pulis, at abala ang mga residente sa pag-uusap tungkol sa dalagitang mga ngalakal na nagpatumba sa dalawang aroganteng pulis. Samantala, sa isang maliit at masikip na inuupahang kwarto, nakayuko si Rina sa isang sulok, nakatingin sa kanyang cellphone na puno ng mga notification ng balita. Ang mga headline ay parang mga punyal na tumutusok sa kanya, pagkakakilanlan ng dalagitang mga ngalakal, misteryo pa rin, mga aroganteng pulis, tumba sa kamay ng isang babae, netizens, pumanig sa mga ngalakal, babae sa viral video, posibleng may elite martial arts training. Tinabonan ni Rina ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Sa labas ng pinto, si Tio Romy ay pabalik-balik sa paglalakad, hindi mapakali. Rina, hindi ka pwedeng manatili lang dyan. Siguradong hinahanap ka na ng mga pulis. Hindi sila papayag na basta na lang mayurakan ang kanilang dangal. Huminga ng malalim si Rina. Tio, nagtanggol lang po ako. Ayaw ko pong gumawa ng malaking gulo. Pero dumating na ang malaking gulo, Rina. Umupo si Tio Romy sa tabi niya. Kailangan mong maging handa. Gustuhin mo man o hindi. Muling natahimik si Rina. Samantala, sa himpilan ng pulisya, ang hepe at ilang mga intelligence officer ay masusing pinag-aaralan ang key footage mula sa palengke. Ipinaos nila ang video sa sandaling ipinihit ni Rina ang braso ni Vargas at pinabagsak ito. Isang intel officer ang sumipol ng mahina. Napakalinis ng galaw niya para sa isang mga ngalakal. Tumango ang isa pa. Parang galing sa isang structured na training. Ang teknik niya ay may pagkakahawig sa military martial arts.
pumalakpak sa mesa ang hepe. Hanapin ninyo ang sinumang nakakakilala sa batang ito. Huwag kayong gagawa ng eskandalo. Huwag siyang hulihin ng sapilitan. Kailangan natin siya para sa isang klarifikasyon. Pero tandaan nyo, huwag kayong magkakamali ng hakbang. Subalit sina Quintanar at Vargas, na nakaupo sa isang sulok ng silid, ay suminghal lang. Wala akong pakialam sa klarifikasyon, sabi ni Quintanar na may madilim na mukha. Gusto kong makaharap ulit ang batang yan. Para makaganti ako. Tinitigan siya ng matalim ng hepe. Ikaw ang nagbigay ng kahihiyan sa institusyon. Manahimik ka. Nagitngit ang ngipin ni Quintanar, ngunit hindi nangahas na sumagot. Sa ibang lugar, sa isang maliit na kapihan sa gilid ng palengke, nakaupo si Mang Cardo habang umiinom ng mainit na tsaa. Nilapitan siya ng dalawang reporter. Kayo po ang kumuha ng video, di ba? Umiling si Mang Cardo. Sinabi ko na ayokong makialam. Nagtanggol lang ang bata. Lumapit pa ang isang reporter. Kung ganon, kilala niyo po ba siya? Natahimik sandali si Mang Cardo bago nagsalita ng mahina. Ang alam ko lang, hindi siya ordinaryong dalaga, pero hindi rin siya masamang tao. Mabait na bata yon. Huwag niyo siyang guluhin. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi sapat para pigilan ang kaguluhan. Lalong naging mausisa ang mga reporter. Lalong dumami ang mga tagalabas sa palengke. Samantala, si Rina ay naglalakad mag-isa patungo sa ospital para bisitahin ang kanyang. Nakasuot siya ng isang lumang hoodie at face mask para hindi makilala. Ngunit sa bawat hakbang, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pinag-uusapan siya ng mga tao sa daan, hindi nalalaman na ang taong pinag-uusapan nila ay nasa likuran lang nila. Uy, napanood mo yung video. Grabe, yung sipa ng babae sa pulis parang superhero. Nga, pero kawawa rin kung manghuli. Alam mo na, pride ng mga pulis yan pag natatalo. Yumuko si Rina, binilisan ang kanyang paglakad. Pagpasok niya sa ospital, tahimik ang paligid, ngunit ang mga tingin ng ilang pasyente ay tila mas matagal kaysa karaniwan. Pagdating niya sa silid ng ama, agad siyang sinalubong ni Dra. Elena! Rina, ang lakas ng loob mong pumunta rito. Kailangan ko pong makita si Itay. Huminga ng malalim si Dra. Elena! Tulog ang tatay mo. Pero kailangan mong mag-ingat. Kaninang umaga, may mga pulis na nagtatanong-tanong sa mga pasyente kung may kilala silang anak na babae na nangangalakal. Natigilan si Rina. Nakarating sila rito. Mabuti na lang sinabi kong wala akong alam. Salamat po, Dossie. Tumango si Dra. Elena. Pero Rina, may kutob ako na ang problemang ito ay hindi lang tungkol sa mga pulis. Bakit niyo po nasabi, Dos? Ang mga galaw mo sa video ay sobrang pulido, sobrang sanay. Sigurado akong may isang tao mula sa nakaraan mo na nakapanood din ng video na iyon. Natahimik at namutla si Rina. At tila ba sinasagot ang kanyang takot, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Ang bilis mong lumaki. Matagal ko nang hindi nakikita ang teknik ng pamilya na ginagamit sa publiko. Nanigas si Rina sa kanyang kinatatayuan. Sinundan ito ng isa pang mensahe. Kailangan nating mag-usap. Pupunta ako sa inuupahan mo mamayang gabi. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Rina. Napansin ni Dra. Elena ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Rina, sino yan? Itinago ni Rina ang kanyang cellphone, huminga ng maikli. Isang tao na hindi dapat makaalam na buhay pa ako. Sa labas ng ospital, isang itim na kotse na walang plaka ang huminto sa parking lot. Sa loob ng sasakyan, ang lalaking naka-leather jacket, ang parehong tao na nanonood ng video ni Rina kagabi, ay nakamasid sa entrance ng ospital nang hindi kumupura. Ngumiti siya ng bahagya habang pinapatay ang kanyang sigarilyo. Nakita rin kita, Rina. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang medalyon na katulad ng pag-aari ng pamilya ni Rina. Pagbalik ni Rina sa kanyang inuupahan kinagabihan, madilim na ang langit. Mababa ang mga itim na ulap na tila isang masamang pangitain. Pagbukas niya ng pinto, isang malakas na kalabog ang sumalubong sa kanya.
May sumira sa loob ng kanyang kwarto. Ang sako ng yero ay punit, ang mga damit ay nakakalat, at kahit ang mga drawer ay binuksan at hinalugod. Tio! Tio Romy! Walang sumasagot. Nagsimulang magpanik si Rina hanggang sa makita niya ang isang piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Kung gusto mong mabuhay ang tiyuhin mo, pumunta ka sa abandonadong bodega sa likod ng palengke mamayang gabi. Mag-isa ka lang. Tila huminto ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat ni Rina. Ang dumukot sa tiyuhin niya ay hindi pulis. Ang pananalita ay masyadong formal, masyadong malamig, masyadong personal. Sa isang sulok ng silid, nakita niya ang isa pang bagay na nagpanginig sa kanyang buong katawan. Ang medalyon ng pamilya. Ang medalyon na akala niya ay nawala na maraming taon na ang nakalipas. Ito ay hindi isang babala. Ito ay isang senyales na ang nakaraang pinakatatakutan niya ay tuluyan na siyang natagpuan. Kinuyom ni Rina ang kanyang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay nagbago, naging matalim. Kapag ginalaw nila si Tio, hindi na ako mananahimik. Madilim ang kalangitan ng sta. Cruz, sa gabing iyon, tila nagtatago ng isang bagay na malapit ng sumabog. Marahang umiihip ang hangin, dala ang amoy ng mamasa-masang palengke, at ang tunog ng mga nag-uumpugang bakal sa di kalayuan. Nakatayo si Rina sa harap ng abandonadong bodega na tinukoy sa mensahe. Matagal nang hindi ginagamit ang bodega. Kinakalawang na ang mga pader, sira na ang kalahati ng pinto, at patay ang lahat ng ilaw sa paligid. Kinuyom niya ang kanyang kamao, dahan-dahan ang paghinga. Tio, magtiis ka lang. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng bodega. Creak! Pagbukas ng pinto, agad na nagbago ang kapaligiran. Madilim. Tahimik. Mayroon lamang isang portable na ilaw sa gitna ng silid, na nagbibigay liwanag sa isang lalaking naka-leather jacket na kalmadong nakatayo. Sa isang sulok, nakaupo si Tio Romy, nakatali. May busal ang kanyang bibig, ngunit nanlalaki ang kanyang mga mata nang makita si Rina na pumasok. Tio! Akmang tatakbo si Rina, ngunit itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Isang hakbang mo pa, sisiguraduhin kong hindi na makakauwi ng buhay ang tiyuhin mo. Huminto si Rina, nanliit ang mga mata. Anong kailangan mo? Umiti ng bahagya ang lalaki, na tila nagagalak sa tensyon na kanyang nilikha. Ang pagkikita nating ito ay dapat nangyari na maraming taon na ang nakalipas. Pero pinili mong tumakbo matapos mamatay ang lolo mo. Natahimik si Rina. Kilala niya ang boses na iyon. Kilala niya ang mukhang iyon. Si Andres. Ang dating pinakamagaling at pinakamatandang disipulo sa eskwelahan ng armies ng kanilang pamilya. Ang taong biglang naglaho matapos ang isang malaking alitan sa kanilang eskwelahan, dala-dala ang mga ipinagbabawal na kaalaman na itinago ng lolo ni Rina. Sa wakas, naalala mo na, sabi niya habang mahinang tumatawa. Ikaw yung batang masyadong pinoprotektahan ng lolo mo. Pero tingnan mo ngayon, ginagamit mo ang sining ng pamilya sa harap ng publiko, ginagawa mong viral ang sarili mo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Rina. Hindi ako naparito para patayin ka. Naparito ako para kunin ang dapat na sa akin. Wala akong anumang pag-aari, malamig na tugon ni Rina. Tinitigan siya ni Andres ng matalim. Nasa iyo ang pangalan ng eskwelahan. Nasa iyo ang mga lihim na pamamaraan na sa punong disipulo lang itinuturo. Ikaw ang may karapatang magpatuloy ng linya ng pamilya. Kinuyom ni Rina ang kanyang kamao. Ayoko nang masangkot pa sa lahat ng yan. Maikling tumawa si Andres. Hindi mo yan pagpipilian, Rina. Sinimulan mo na ang lahat ng patumbahin mo ang dalawang pulis at hayaang makita ng mundo ang mga kakaibang galaw ng ating eskwelahan. Tumingin siya sa sakong yero na dala ni Rina. Pati ang sako mo, dala-dala mo pa rin. Para kang isang tunay na mangangalakal. Pero ang totoo, mas mapanganib ka pa kaysa sa kanila. Hindi mahilig si Rina sa mahabang usapan. Ang gusto niya lang ay iligtas ang kanyang tiyuhin. Pakawalan mo si Tio Romy. Umiling si Andres. Hindi pa ngayon. Labanan mo muna ako. Kung mananalo ka, malaya siya. Kung matatalo ka, ang pangalan ng eskwelahan ay magiging akin. At ikaw, tinitigan siya ni Andres ng matagal, dadalhin kita.
Naramdaman ni Rina ang panlalamig ng kanyang dugo. Hindi mangyayari yan. Biglang sumugod si Andres. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, halos parang isang anino. Umiwas si Rina pa kanan. Isang suntok ni Andres ang tumama sa isang posting bakal at nag-iwan dito ng UP. Lumalakas ka, sabi ni Rina habang umaatras. Natuto ako sa mga lugar na kahit ang lolo mo ay hindi nangahas puntahan, sagot ni Andres na may mabangis na ngiti. Gumanti ng atake si Rina. Ang kanyang mga tira ay mabilis at tumpak, mga pangunahing teknik ng kanilang eskwelahan na kabisado niya mula pagkabata. Sinalag ni Andres ang mga ito, umikot, at pagkatapos ay sumipa ng paikot na halos tumama sa ulo ni Rina. Blag! Ang sipa ay sumira sa isang malaking kahon na gawa sa kahoy sa likuran niya. Kung seryoso ako, sabi ni Andres, tumba ka na. Inayos ni Rina ang kanyang paghinga. Alam niyang ang tunay niyang lakas ay mas malaki pa sa ipinapakita niya. Ipinagbawal ng kanyang lolo ang paggamit ng mga lihim na pamamaraan maliban kung talagang gipit na. At sa gabing iyon, talagang gipit na siya. Nang sumugod si Andres na may direktang suntok sa dibdib, tumalon si Rina, umikot at blag. Ang kanyang sipa ay tumama ng diretso sa balikat ni Andres. Tumalsik si Andres ng ilang metro. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. Iyan ang mga lihim na pamamaraan ng pamilya. Tumayo ng tuwid si Rina. Ayokong gamitin to, pero pinilit mo ako. Tumawa si Andres kahit na nagpipigil siya ng sakit. Magaling. Napakagaling. Muli siyang tumayo. Ipagpatuloy natin. Naging matindi ang labanan. Mga suntok, sipa, iwas. Lahat ay mabilis, tumpak at nakamamatay. Nayayanig ang bodega sa bawat pagtama ng isa sa kanila sa pader o sa mga kahon. Ngunit dahan-dahan, nagsimulang dominahin ni Rina ang laban. Ang kanyang mga teknik ay mas malinis, mas disiplinado, mas tuloy-tuloy. Lalong nadismaya si Andres. Bakit ka lalong lumalakas? Dahil lumalaban ako, hindi para sa sarili kong yabang, malamig na sagot ni Rina. Lumalaban ako para sa pamilya. Vlog. Isang huling suntok ang tumama sa sikmura ni Andres. Bumagsak ang lalaki na payuko at hindi na nakabangon. Tumayo si Rina sa ibabaw niya, habol ang hininga. Hindi na ako ang batang kilala mo noon. Pilit na tumawa si Andres. Natalo ako. Sa isang mangangalakal. Umiling si Rina. Mangangalakal ako. Pero disipulo rin ako ng lolo ko at hindi ko hahayaang dungisan ng sinuman ang pangalan niya. Sa huli, nawalan ng malay si Andres. Agad na kinalaga ni Rina ang mga tali ni Tio Romy. Rina, ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Tio. Paglabas nila ng bodega, nagtipon-tipon na ang mga residente. Tila ang ingay mula sa loob ng bodega ay nakatawag ng pansin. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis, kasama na ang hepe. Nakita niya ang nagulong bodega at si Andres na nakahandusay. Ano na naman to? Lumapit si Rina, walang takot sa kanyang mga mata. Ipaliwanag ko po ang lahat. Pero hindi po ako tatakas. Gusto ko lang pong protektahan ang pamilya ko. Dahan-dahang tumango ang hepe. Kalma lang. Alam na naming nagtatanggol ka lang sa sarili mo. At tungkol sa dalawa naming aroganteng miyembro, iniimbestigahan na sila ng Internal Affairs. Ang balitang iyon ay nagdulot ng ginhawa sa maraming residente. Tinitigan ng hepe si Rina ng mas malalim. Hindi ka namin hulihin, pero kailangan mong magbigay ng opisyal na pahayag. Tumango si Rina. Sige po, sir. Kinabukasan, ang balita tungkol kay Rina ay pumuno sa lahat ng media. Matapang na dalagitang mga ngalakal, isiniwalat ang mga Cotton Cops. Mga residente, nagtanggol sa babaeng bayani ng palengke ng Sta. Cruz. Nangikil na pulis, inaksyonan, mga ngalakal na nagdepensa, pinuri. Nag-ambagan ang mga taga-palengke para tulungan ang bayarin sa ospital ng ama ni Rina. Ilang mga abogado ang nag-alok ng libreng tulong legal. Sinamahan ni Dra. Elena si Rina sa istasyon ng pulis para magbigay ng kanyang opisyal na salaysay. Samantala, si Tio Romy, kahit na nabigla pa rin, ay hindi tumigil sa pagyakap sa kanyang pamangkin.
Rina, napakagaling mo. Siguradong ipagmamalaki ka ng lolo mo. Ngumiti lang ng bahagya si Rina. Gusto ko lang pong mamuhay ng tahimik. Ngunit isang bagay ang sigurado, kahit nakilala na siya ngayon ng buong Pilipinas, bilang ang dalagitang mga ngalakal na nagpatumba sa mga aroganteng pulis, si Rina ay si Rina pa rin. Isang simpleng dalaga na may mahirap na buhay, ngunit may matatag na puso.